Simulan natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Magpasalamat po tayo sa lahat ng biyaya ng Panginoon na ating natatanggap at ialay po natin sa misang ito ang ating mga personal na kahilingan at lahat ng kahilingan na ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. Isama din natin sa misang ito ang lahat ng taong may sakit. Ngayon po ay ginugunita natin si San Pedro Claver. Isa po siyang misyonerong pare. At bilang mga anak ng Diyos, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging tuwid tayo sa ating pamumuhay at humingi tayo ng patawad sa Diyos Amang nasa langit. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa iyong sambayanang sundin ang mga utos mong bigay sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Kaming tumutulad kay San Pedro Claver na mapagkawanggawang totoo ay pagkalooban mong mapabilang sa mga pinagpala sa kaharian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyong alam ang kasabihang, napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulod kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog ko na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura,
sagisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras, iyong ingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Naalala ko po nung ako ay naka-assign pa sa isang ospital sa aming mission area, ako po ay na-assign sa ospital na kung saan kinikater lahat ng relihiyon. May Muslim, may Katoliko, may Kristiyano, meron pa nga hong Hudyo. At nung ako'y isang chaplain doon, meron akong na-receive na sick call Sabado ng madaling araw. At nung ako'y pumunta sa ospital, napagtanto ko na ang bibisitahin kong pasyente, na mamamatay, ay nasa 5th floor, nasa ika-5 palapag ng building. So para mas mapabilis ang aking pagpunta, syempre, ginamit ko ang elevator. Ngunit, pagpasok ko sa elevator, na-realize ko, ito pala ay yung tinatawag na Shabbat elevator. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Shabbat elevator po ay para sa mga Hudyo na ginagamit po nila yon tuwing araw ng Sabat o araw ng pamamahinga.
Sapagkat para sa mga Hudyo, hindi po sila pwedeng magtrabaho o they cannot operate ng mga machineries. Ang elevator ay isang machine. So hindi po nila pwedeng pindutin yung elevator. Kaya yung Shabbat elevator pong yun ay humihinto sa bawat palapag. No? Bawat palapag. Hindi mo na kailangan pindutin, hihinto na lang yun. At nung gabing pong yun, madaling araw na yun, ako lang ang mag-isa. Hindi ko na-realize, Shabbat elevator pala. No, imbis na makapunta ako sa 5th floor agad-agad, diretso 5th floor, huminto pa sa bawat palapag ng building. Kaya parang na-torture ako sa loob ng elevator. Inis na inis ako dahil imbis mapabilis ang aking pagpunta sa pasyente, napatagal pa dahil doon. Minsan mga kapatid, ang buhay natin ay isang Shabbat elevator. We get stuck inside the elevator dahil sa mga rules and regulations. Na-stuck tayo sa isang buhay na hindi natin magawang i-extend ang ating kamay sa mga taong nangangailangan. Ang Sabat o ang araw ng pamamahinga ay ginawa for us to have rest. Kaya nga pamamahinga The day of Sabbath is created for us to be restored. Para tayo gumaling at para tayo ay maging buo ulit. No, kapag tayo pagod, kailangan natin ng pamamahinga para tayo ay ma-restore sa ating kalakasan. Yan ang Sabat. Kaya lang, ang mga Hudyo, imbis na pahalagahan ang paggawa ng mabuti sa tao, ay dinadagdagan pa nila yung mga batas. Yung mga batas na akala nila ay madadala sila sa langit. Kaya nga tinanong ng Panginoon, ano ba ang mas mabuti? Ano ba ang nararapat gawin? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Hindi nakasagot ang mga Pariseo, ang mga eskriba, sapagkat alam nila ang tamang sagot. Ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga ang pinakamataas na batas, sapagkat ito ang batas ng Panginoon. Ang batas na ginawa ng tao, ay nakakatulong sa atin para tayo'y magkaroon ng landas sa buhay. Pero ito rin ay base sa batas ng Panginoon na magtuturo sa atin ng tamang landas. Ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, at paggawa ng kawang gawa ay ang pinakamataas na batas ng Panginoon na kailangan nating gawin kahit araw ng pamamahinga. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapahinga sa paggawa ng mabuti. Alam niyo ho ba kung bakit ang mga tao ay nababurn out sa kanilang mga ginagawa? Sapagkat nawawalan sila ng pagmamahal sa kanilang ginagawa. Kung mahal mo ang trabaho mo, hindi ka dyan mababurn out. Gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapos ang iyong gawain. Kung merong pagmamahal sa pag-aaruga ng mga pamilya at lalong sa mga may sakit, kahit mainit ang ulo mo, aarugain mo pa rin sila. Hindi mo dadagdagan ang bigat o pasakit na kanilang dinaranas. Dahil ang true love is not cruel. Hindi ito nagbibigay ng mabigat na karamdaman sa tao. Ang tunay na pagmamahal ay isang sakripisyo na kahit na araw ng pamamahinga natin, patuloy tayo sa pag-extend ng ating mga kamay
na narinig natin sa ating ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon, iunat mo ang inyong mga kamay. At sa pag-unat ng kamay ng may sakit, naramdaman niya ang kagalingan, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang pahamon sa atin ng ating Panginoon. Iunat din natin ang ating kamay. Nang sa gayon, ang mga tao ay makaramdam ng pagmamahal at kalinga ng Diyos. At ito ang pinakamataas na batas ng Diyos. Ito ang magiging daan patungo sa kalangitan. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin si San Pedro Claver. Isa po siyang paring Jesuita. Isa po siyang misyonerong pare na ipinanganak sa Spain. At ang kanyang mission ay sa Colombia. Sa Colombia po, ito ay sa South America na noong panahon na iyon ay laganap ang pagbebenta ng alipin. No? Napakaraming slave market. Kaya si San Pedro Claver ay nagtungo sa Colombia para i-extend ang kanyang kamay sa mga slave, sa mga alipin. Na bagaman ang mga alipin ay nakakaranas ng bigat sa kanilang buhay, pinagaan ito ni San Pedro Claver sa pamamagitan ng pag-preach niya ng mabuting balita. Kaya mga kapatid, i-extend natin ang ating mga kamay sa mga taong nangangailangan, sa mga taong may sakit, lalo't higit sa ating sariling pamilya. Dahil ang pagmamahal ay nagsisimula sa tahanan. Kaya mga kapatid, tulad ni San Pedro Claver, tayo'y mga misyonero ng pagmamahal ng Diyos. At tandaan natin, yan ang pinakamataas na batas ng Panginoon. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig, ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Claver ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinalagilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulan, sa pilayan ay palakay, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Pedro, Claver at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang karangyarihan at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay nagmamakaawa sa iyong pagmamahal upang sa pagtulad namin kay San Pedro Claver, kami ay makasalo niya sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapiyasahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nananawagan sa mga nagnanais magpakonsulta sa mga doktor ng Pedia, OB/GYN, ENT, Opta, Dental at Surgical. Ito po ay bukas sa kahit na anong edad. Mangyaring magtungo lamang sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang. Ikaapat, mahalagang paalala, tayo pong lahat ay pinag-iingat sa mga kumakalat na fake Facebook page na nag-aalok ng mga religious items tulad ng healing oil at Padre Pio necklace. Mayroon din pong para kumita ay nag-upload ng mga larawan o videos na kinuha ng walang paalam sa official Facebook page ng Pambansang Dambana. Kami po ay nakikiusap na pakireport ang mga
fake page na nasa screen upang maiwasan ng marami pang posibleng biktima. Ito po ay panawagan din sa mga gumagawa ng fake accounts ng National Shrine. Maaari po ninyong kaharapin na malaking pananagutan kung sakaling mapatunayan na nagpapatakbo ng mga peking accounts na ito. Isa lamang po ang official Facebook page ng Pambansang Dambana. Naway ito lamang ang ating suportahan at ipangalat. Maraming salamat po. Ikalima, sa darating na January 2025 ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganapin na 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang pinansyal na pangangailangan. Mayroon po mga sobre na ipinamimigay ang ating mga tagapaglingkod para sa inyong handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa tagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating Santa Misa. Patuloy po nating ipahayag ang salita ng Diyos at iunat ang ating mga kamay sa mga taong nangangailangan ng tulong, sapagkat ito po ang batas ng Panginoon patungo sa landas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.